Sa mga gustong mag-looksmaxing diyan, meron si Park Otter na recommendation sa looksmaxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. Sa mga gusto ng ganitong content about self-improvement, looksmaxing and animation, paano kumita ng pera, madaming video si Park Otter diyan. All links sa description. Andy figure has a place in politics as well. John F. Kennedy was a strange mix of the masculine and feminine, virile in his toughness with the Russians and in his White House lawn football games, yet feminine in his graceful and dapper appearance. This ambiguity was a large part of his appeal. Do not be misled by the surface disapproval your dandy pose may elicit. What is most seductive is often what is most repressed. Learn a playful dandyism and you will become the magnet for people's dark, unrealized yearnings. The key to such power is ambiguity. Manipulators ay just judge. Makinig kang mabuti dahil malalaman mo ang sekreto ng mga manipulators. Binanggit din ito sa Art of Seduction ni Robert Greene na nag-breakdown siya ng ideal lover kasi ang seduction ayon sa kanya ay skill, presence, and mystery, confidence, attention to detail, and emotional atonement ay daan para maging seducer. Bro, kung alam mo at binasa mo ang Art of Seduction ni Robert Greene, magpapogi ka muna. Mag-looks maxing bago mo magawa ang manipulation. Kailangan mo ang looks dahil aware ka sa halo effect and horn effect. Dahil people perceive you are good dahil sa halo effect. Kayang-kaya mong makamanipulate ng maayos. Mahirap ka makamanipulate kung pangit ka. Di ka kapanipaniwala, magagalit sa iyo ang tao dahil sa horn effect. Kahit mag-looks maxing ka lang hanggang maging normie lang or high tier normie okay na, gagana na sa iyo ang manipulation. Ito ang scene sa Death Note na anime para maintindihan mo palalo. Bet you're pretty popular with the girls, aren't you? Skill has nothing to do with it. It's your looks that count. Kung pinanood mo ang anime na ito habang nag-looks maxing ka, it makes sense kasi si Light ay laging nag-get away sa trouble na pagdudahan siya na siya si Kira dahil pogi siya, na pagkakamalan siyang mabait kasi pogi siya. It makes sense na si Misa ay patay na patay sa kanya kasi well, pogi kasi si Light bro. Kung pogi ka at matalino pa katulad ni Light, makakamanipulate ka kasi kung pogi lang walang talino si Light, maaring nahuli na agad siya ni Elle. Ang sinabi sa book ng Art of Seduction ni Robert Greene, di lang pogi para maging attractive ka. Kailangan alam mo ang self-awareness, emotional intelligence, and confidence kasi matalino ka. Other example ng pogi at matalino na manipulator sa anime ay si Johan Liebert from Monster at si Kiyotaka Ayano Koji from Classroom of Elite. Sa bidyong ito, di ko hinihikayat na kayo ay maging manipulator. Being a manipulator sa totoong buhay ay masamang tao bro. Astig lang siya sa anime pero wag kang maging manipulator sa totoong buhay. Kaya ako sinasabi ito kasi kung pogi ka, mamanipulihin ka ng mga babae na may gusto sa'yo at ang mga lalaking galit sa'yo dahil pogi ka. Huwag ka ding maging manipulator sa kanila, gawan mo pa rin sila ng mabuti. Dahil kung pogi ka, di mo na kailangan manipulahin ng babae para magustuhan ka, kasi gusto ka na. Huwag kang magmamanipulate ng mga babae bro, kung pogi ka, papaasahin mo para masaktan ang feeling ng babae. Gawin mo lang pag-aralan mo ang manipulation tactics ng tao para hindi ka maging biktima ng manipulation. Huwag kang maging manipulator bro. Dapat aware ka lang na minamanipulate ka ng mga tao, gagawan ka ng masama kasi pogi ka. Example ng manipulation sa iyo ay ghosting. Ang babae kasi gusto ka ay magpapakita na nagpaparamdam sa iyo ang babae na gusto ka kaya close kayo. Then isang araw bigla kang di papansinin kaya masasaktan ang feelings mo bilang lalaki. Ginagawa ito ng babae para habulin mo siya kasi di mo siya gusto, para magustuhan mo siya. Nakakainis itong feeling na ito, minamanipula ka para makuha ka. Ang counter dito kung di ka pinapansin ay wag mo din pansinin, maghanap ka lang ng ibang babae para hindi gumana ang ghosting manipulation ng babaeng may gusto sa'yo. Ang mga babaeng manipulators, example nito si Makima from Chainsaw Man. Siya ang main antagonist sa series na ito.
Ginagamit niya ang kagandahan niya para ma-manipulate si Denji at mga ibang biktima niya. Kung paano ang magandang babae nakaka-manipulate, lalo na makaka-manipulate ang mga pogi na lalaki once na malaman nila ang Art of Seduction ni Robert Greene. Kaya mag-bookmarking ka muna kung gusto mo pag-aralan ng Art of Seduction. May mga red pill YouTubers na nag-explain ng Art of Seduction. Loob-loob ko, mas may enhance ang kaalaman sa Art of Seduction kapag pogi ka. Pero hindi ko masasabing dito gagana sa mga normies o mga pangit. Gagana pa rin ito sa kanila. Kasi ayon sa psychology, anyone can be a manipulator. Mas madaling maging manipulator kaysa maging pogi, kaya sinasabi ng mga red pill YouTubers na di mo na daw kailangan maging pogi para pag-aralan mo ang Art of Seduction. Kasi may mga pogi daw na walang magagawa. Kung pogi ka, multiplier na lang ang Art of Seduction kapag alam mo. Ang pagiging pogi sama ng pag-aalala ng Art of Seduction kasabay ng looks maxing. Alam mo ba ang attractive people are healthy and disciplined? Dahil kung pogi ka, it means you are attractive. Because if health comes first, beauty comes the second. Ano kinalaman ng healthy sa pagiging matalino? Ganito, hindi ka makakamanipulate, hindi mo magagawa ang Art of Seduction kapag bobo ka. Kaya ang gagawin mo, ikaw ay may healthy habits para ma-increase ang IQ mo sa pamamagitan ng exercise, healthy eating diet, complete sleep routine, schedule, hydration, inom ng tubig kasi kapag malinis ang katawan mo, wala inflammation, magiging matalino ka, malinis ang isip mo. Kaya ang pag-take care ng iyong health kasabay ng pagiging matalino para makamanipulate ka sa Art of Seduction ni Robert Greene. Ganito, ang pagkakaasikaso ng iyong health ay bonus na rin ang pagiging pogi na isang bagay na kailangan mo maging pogi kung may romantic interest ka na gusto mong i-pursue. Ganito, kung may halo effect ka, talagang kung matalino ka, kailangan gamitin mo ang pagiging pogi para magamit mo sa iyong success. Kaya recommend na gamitin mo ang Art of Seduction habang ikaw ay nag-looks maxing to get better result dahil sa halo effect na pinapakita mo. Oo, binanggit din sa Art of Seduction na hindi mo na daw kailangan maging pogi para makaseduct. Pero, ang totoo, kung alam mo ang Art of Seduction habang pogi, maniwala ka, ito ay mas effective. Matutulungan ka nito sa iyong career. May mga pogi daw na walang magagawa. Pero kung pogi ka at matalino pa, malaki ang magagawa mo kung alam mo ang Art of Seduction para makamanipulate o magsidak. Ito ang example. Mas malaki ang chance na ma-hire sa trabaho ang mga pogi at matalino na at masipag pa compared sa mga taong average lang. At madali pang ma-promote ang mga poging tao, matalino at masipag. Kaya ako in-include ang matalino at masipag kasi ang pagiging pogi is multiplier ng iyong success. Kasi oo, kailangan mo din ng talino at sipag, disiplina, etcetera, sabi ng mga red pill YouTubers. Agree naman ako doon. Pero kung gusto mo ma-complete package ng iyong success, isama mo muna ang pagiging pogi sa lahat ng iyong aspect. Madami kang ngang traits, pero mahirapan ka patunayan, kailangan ng tagal. Kaya kung pogi ka at mabait pa at lahat ng complete package, you can seduct your way to success. Kaya mag-looks maxing ka sa iyong potential bago mo pag-aralan ng Art of Seduction. Kahit maging mid-tier normie or high-tier normie, okay na. Anyway, ano bang nasa puso mo? Bakit mo gustong pag-aralan ng Art of Seduction? Goal mo bang maging sikat, maibig ang mga tao, o makakuha ng validation, o gusto mo lang gamitin ang Art of Seduction para makahanap ng babae sinisinta? Don't be a hypocrite, magpakatotoo tayo. Kaya gusto nating mag-manipulate para mahalin tayo ng mga tao, para hindi tayo maging insecure. Confidence comes with action and your action will be a validation to people. Ganito bro, ang example para maniwala ang pasyente sa'yo, kailangan patunayan na doktor ka talaga na professional kasi nasa iyo nakasalalay ang buhay nila sa operasyon. Kaya nag-doctorate degree, pinag-aralan mo lahat ng kaalaman bilang doktor, kaya ka confident dahil may experience ka na sa pagiging expert sa doktor. At bilang doktor, meron at meron pa ring magagalit sa'yo. Sinabi ng doktor na umiwas sa matatamis, nagalit ang pasyente mo, kakain ng matamis, nagka-diabetic, sa'yo sinisi kasi hindi mo siya pinagaling. Parang ganun ang kalagayan namin mga Luxmaxer. Oo, may experience kami bilang Luxmaxer. We try to help you build confidence by improving your looks. Ang problema, di kaya lahat mag-Luxmaxing, di lahat matalino, di lahat willing magkinig. Ang tunay na matalino nagpapatama, inaamin na may mali pa rin siya at nagpapatuloy na itama ang sarili sa tamang information online. Di siya nagpapatuloy sa mali at isiping yang tama ay mali naman. Inaamin ko na ako rin mismo nagkakamali, gusto ko maging perfect.
Ang paniwala ko basta't may pag-ibig ka, yun ang daan para maging perfect kang tao. Alam mo na ang taong may pagkakamali, may kasalanan kaya willing ka ring magpatawad kasi ikaw mismo may mali din. There's no point of debating na kung sino ang tama o mali. Ang totoo lahat tayo nagkakamali. Tilang nagkakamali ay ang Diyos. Kaya sumusunod ako sa Diyos para maging perfect na tao at inaamin ko nagkakamali rin ako. Ang sabi sa Biblia na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Don't hate me for being black pill YouTuber at TikTok creator. Ang totoo lahat ng pill ginagamit ko. Kailangan mo ding just be yourself tulad ng blue pill. Kailangan mo ding i-consider ang emosyon ng tao. Kailangan mo ding maging confident tulad ng red pill. Kailangan mo ding magsumikap to self-improve to be the best version of yourself. Naniniwala ako ang red pill, lahat pwedeng maging Chad. Then, ang black pill, ang most realistic pill na mahirap tanggapin na sa totoo hindi ko ito favorite pill. Pero mas totoo itong pill na ito. Ang buhay ng tao walang kabuluhan kung black pill ka. Puro panglaman ng tao kung black pill ka. Kaya kailangan mong magpapogi, yun ang katotohanan. At sa tingin ko, dito masama, palabas masama lang. What if ang tao nilikha ng Diyos na lahat tayo ay pogi at maganda, kaso hindi tayo sumusunod sa Diyos kaya nagkaroon ng kapintasan. Bakit pinabayaan ng Diyos na magkaroon ng kapintasan? Well, para ma-realize natin na in the end of everything, kailangan natin ng Diyos. Maniwala ka. Kung walang Diyos, sisirain natin ang sarili natin sa bisyo, alak, sigarilyo, panonood ng maswa, pagsusugal, pagiging addict sa games, drugs, pagiging babaero, lalakero. Lahat ng kasamaan gagawin natin kung di tayo naniniwala sa Diyos. Kaya tayo pangit dahil sa mga kasalanan natin na ginagawa natin. Kung susunod tayo sa Diyos, aalagaan mo ang iyong katawan, mag-health maxing ka, parang looks maxing na rin yun, dagdag na lang ang pagiging pogi once na healthy ka na. Ayon sa expert, if you are attractive, you are a healthy person. Diwa nang naniniwala sa Diyos na alagaan ang sarili, kakain ng gulay, prutas, karne, exercise, etc., kumpletong tulog, etc. Kasi kung wala kang tiwala sa Diyos, di ka makakatulog sa balisa, maniwala ka. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, makakatulog ka ng mahimbing at ang pagtulog is healthy. Pag-aayuno din ay healthy kasi ang sobrang pagkain ay di healthy. Matataba ka kung kain ka ng kain. Paminsan-minsan kailangan din natin magutom, mapapahinga ang sistema ng katawan natin kung di tayo kumakain. Huwag kang magrereklamo na walang makain. May tao galit pag gutom. Di natin alam mabuti din pala ang pag-aayuno, binanggit din yan sa Biblia. Nakakabuti rin pala sa tao ang minsan ay magutom. Di tayo pababayaan ng Diyos na mamatay ng gutom. Nandiyan ang kapatiran namin sa MCGI, Members Church of God International. Walang kapatid na mamatay ng gutom, papakainin namin ng mga kapatid na walang makain. MCGI relihiyon ko kaya inaanyahan kita makinig ng doktrina every weekdays. Naniniwala ako bilang looksmaxer dito sa TikTok, pwede ka naman maging pogi at mabait at the same time. Nang sumusunod sa Diyos, pogi ka na, mabait ka pa, saan ka pa. What is beautiful, that is good ayon sa halo effect sa psychology. Kaya kung pogi ka at mabait pa, tunay ang halo effect talaga kasi people perceive you are a good person kung pogi ka at tinutupad mo talaga na maging mabuting tao at mabuti pa ang panloob mo, maganda pa ang labas. Merong tao na maganda ang labas pero ang pagkataong loob ay masama. Kung maganda ang labas mo at maganda rin ang pagkataong loob mo, mabait ka, matuwid ka, hindi lang kalugod-lugod sa tao, kalugod-lugod ka rin sa Diyos kasi pwede ka naman maging pogi at mabait at the same time. Pogi na mabait pa, complete package na yun. Kaya mag-looks max tayo bros. Looks max to your potential. Kaya wag kang susuko, ganito talaga ang laban ng buhay. It's not over until you win your crush. Looks maxing nandito na sa Pilipinas. So, sa mga gustong mag-looks maxing, meron akong free full course. Oo, ang sabi ko, free full course. Libre mo lang ito, mapapakinggan ang lahat ng information about looks maxing dito sa Pilipinas. Tagalog yan, 1 hour pa, full information available sa YouTube video ko. Visit mo lang ang YouTube ko, search Parkotter, Parcoter, Parkotter. At i-click mo ang home tab, makikita mo ang video ko. Advocacy ko na lahat ng Pilipino ay maging pogi para hindi sila ma-reject ng crush nila. And see you there.